So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at namiss ko tong segment na to. So sagot ulit tayo ng mga katanungan na ating nabasa sa comment section at bawat katanungan na yan, pipilitin po nating bigyan ng maayos na kasagutan at malinaw na kasagutan recommendations kung ano ba ang dapat na gawin, ibigay o kung anumang solusyon dyan. Kaya mga kamamaya, isa lang palagi ang hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo yung mga advice, mga video kung nakakatulong, kung nakaka-relate, o matagal ka na dito sa ating channel, huwag mo naman sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment ka na rin sa ibaba ng sarili mong katanungan. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na po yan. At gusto ko rin kayong maging tropa pagdating sa pagmamanok. Okay? So palitan lang tayo ng idea. At gusto ko rin matuto sa inyo. Gusto ko rin matuto rin kayo. Anyway, so much for that. Simulan na po natin kaagad yung mga katanungan ninyo dito sa comment section. Okay? So mga kamanok, ito ang unang katanungan galing kay Richmond Santo Domingo. Ayan, so ito yung katanungan mo. Idol, sa atin po bang paggagayak, ilang beses po bang bibigyan ng Vitamax ang ating mga alagang mga manok? So, kapag tayo is may mga pasyalang pupuntahan na ganyan, okay, kung tayo ay meron ng nabook na appointment pagdating sa inyong mga pupuntahang pasyalan at talagang tuloy na, so ako po ay nagbibigay dyan weekly ng Vitamax para makuha po ng ating mga alaga yung maayos na kalusugan para mas maging healthy po sila. Kasi po, pag nagbibigay po kayo ng Vitamax, yung tamang interval ng araw sa kanila, makukuha po nila yung magandang blood circulation ng inyong mga manok. Pag sinabing blood circulation, ito po yung daloy ng dugo sa loob ng katawan ng inyong mga alaga na kapag kumpleto ang B vitamins ng inyong blood circulation, ibig sabihin, maganda po ang manok ninyo, healthy, mapula ang mukha, mapula po ang paa, makintab ang balahibo, at hindi nyo po kakikitaan ng pamumutla. So, weekly po ako nagbibigay niyan. So, weekly ang pagbibigay. Ibig sabihin, kung 3 linggo ang lilipas, 3 beses din po ako magbibigay niyan kung kinakailangan. Kaya sa mga gustong mag-try dyan ng Vitamax, napakaganda po niyan pagdating sa inyong mga alaga. Okay, rich in amino acid po yan talaga nakakapag-build ng pangangatawan. Tapos, sabayan nyo po ng balancing nutrition na mataas din po sa protina ang inyong mga patuka na ibibigay. Garantisado, makukuha nyo po ang magandang pangangatawan ng inyong mga alagang mga manok. Okay, syempre, huwag nyo rin kalilimutan ng pagpupurga. Dapat simulat sa poll, napurga nyo na po yan para sa ganon, yung feedback o yung nutrients, sustansya ng pagkain talagang absorb ng katawan. Wala dapat yung sinasayang na nutrisyon, na nutrients, minerals para i-absorb sa pagkain na kanilang kinakain. Okay, muli, ilang beses tayo nagbibigay ng Vitamax kung tayo is may mga pasyalang pupuntahan, 3 beses po at lingguhan po ito. Okay? So, next question, galing kay Raymond Astillero. Ayan, so, pangsisiw lang po ba ang Bastonero Plus? Okay, so hindi naman pangsisiw lang. Kahit sa mga baby stag, pwede po ito. So, I recommend to use Bastonero Plus hanggang 3 months old mga kamanok. Kasi para sa akin, yung 3 months old, hindi pa sila po pwedeng introdusan o endorsan ng mga tabletas na pamuruga. So pagdating pa lang ng 4 months, saka pa lang tayo magbibigay ng kalahating tabletas ng Stig, dewormer o kung anumang dewormer, hatiin po. Okay, pero yung mga 3 months, para sa akin, water-soluble muna. Okay, Bastonero Plus, water-soluble po muna tayo. So next question. Okay, ito po galing kay Michelle Dano. Michelle, babae ba to? O baka ginamit lang yung account dito para magtanong. Okay? So, tanong ko lang po, kamanok, paano naman po kung meron tayong pasyalang pupuntahan at nasanay na sa one day, one eat yung manok, ganun din po ba ang pagbibigay ng pagkain kung tayo is may mga pupuntahang pasyalan? Sana mapansin mo ang tanong ko, idol. Salamat. Okay, so kaya nga po natin mga kamanok, okay, kaya nga po natin sila ini-adapt o pina-adapt sa one day, one eat. Ibig sabihin, one day, sa isang araw, one eat. Isang beses lang sila kakain. Kaya nga po natin sila pina-adapt dyan kasi yan na po ang magiging sistema. Nasanay lang po tayo na 2 times a day natin sila pinapakain.
Okay? Kasi ang gusto natin, marami tayong oras sa kanila. Pero kung tayo nga po ay kokonti ang oras, which is dapat iniwa one day, one eat natin. Pero kahit marami tayong oras, dapat naka one day, one eat lang sila. Nasanay lang talaga tayo mga kamanok na 2 beses natin sila binibigyan ng pagkain. Which is, ang napapansin ko dyan, okay, kasi nung una, hindi ko pa napapansin kung anong problema ng manok kapag naka 2 times per day kumakain. Kasi doon tayo nasanay, wala tayong choice, wala tayong comparison na, ito dapat pala, maganda kasi yung isa, pangit. Pero kung tayo inasanay lang sa isang sistema, 2 times per day tayo nagbibigay, wala tayong comparison. Kung ano yung magiging katawan ng manok, yun na lang po. Pero kung tayo is may paghahambingan, subukan nyo po yung one day, one eat. Tingnan nyo po yung pagkakaiba nila. 2 times per day pinapakain at yung one day per day kinakain o yung one day per day pinapakain. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Subukan niyo lang po. Kaya naman, kung kayo po ay medyo nag-aalala, medyo may doubt sa one day, one eat, sabihin mo natin na itong manok na lang. Itong pangit na manok. Ito na lang muna ang ating iwa one day, one eat. Kung ano man yung maging resulta, bahala na. Basta at least nasubukan. 'Di ba? Sana open-minded tayo. Subukan niyo pong bigyan yung isang manok lang ng one day, one eat with 60 to 65 grams with fermented Jackie oats. Tingnan niyo po ang pagkakaiba sa loob ng isang buwan. Baka sabihin niyo naman, "Bit ganun? Itong dinadayet ko na naka one day, one eat, ba't mas maganda pa ang katawan dito sa mga naka 2 times per day kumain?" Magugulat ka. Subukan mo yan kamamay, kamanok, and balikan mo po ako or mag-comment ka ulit kung ano ang mangyayari, ano magiging resulta, and sigurado ako, magugulat ka dyan. So muli, ang sagot ko po kung kayo man is may mga schedule na mga pupuntahang pasyalan, so ganyan din po, naka one day, one eat din po sila. Huwag kang mag-alala, sigurado ako na hindi mo po ito nasusubukan kasi kaya ka nagtatanong na ganyan, nag-aalala ka. Baka dito sa maintenance ko na one day, one eat, hindi na maging maganda ang pangangatawan ng manok, paano na lang kung ako man is may pasyalang pupuntahan, baka yung pera ko maubos, sayang lang, mahirap na. So subukan mo muna, i-maintenance mo muna ng one day, one eat yung manok, and saka mo ko ulit tanungin kung one day, one eat pa rin po ba ang ating ibibigay kung tayo man is may mga pupuntahan. At sigurado ako, hindi mo na kailangan pang itanong sa akin yan. Kasi sa one day, one eat pa lang ng maintenance feeding ng manok mo, alam mo na kaagad ang resulta. Magbabago ang tingin mo sa pagmamanok kapag sinimulan mo ang one day, one eat. Okay? So, kamamay, napaka-exciting po ng pagmamanok. Sana po sa mga ganitong klase ng idea, sa ganitong klase ng sistema, maging open-minded po tayo. Sana willing tayong magbukas ng kaisipan sa mga ganitong klase ng idea. Kasi ang pagmamanok, mga kamanok, napakasaya po niyan, napaka-enjoyful po niyan. Kung inyo lang pong bubuksan ng inyong isipan, yung tipong willing kayong sumubok ng ibang bagay, hindi dahil sinasanay na kayo sa isang bagay kaya hindi nyo na kailangan pakinggan yung ibang bagay. So, buksan nyo rin po. At kung halimbawa mang sinubukan ninyo at hindi umubra, hindi naging effective, saka nyo po yun wag sundin. Saka nyo po yun wag ipagpatuloy. Paano kung effective? Paano kung naging maganda sa pag-aalaga mo ng manok? Sayang yung opportunity, hindi mo nakuha kasi hindi mo sinubukan. 'Di ba? Ganun lang naman po yan mga kamanok. Pero itong one day, one eat, ako po makakapagsabi sa inyo, subukan nyo po, lalo na sa mga, actually, yung mga newbie, madali pang ang turuan eh. Bakit? Kasi wala pa silang kaalaman eh. Sunod lang sila ng sunod. And makikita mo talaga, yung mga newbie sumusunod, nakikita nila yung magandang resulta. Kaya kung ako sa inyo, subukan niyo po yung ibang bagay. Okay? So, Michelle, Dano, sana nasagot ko yung katanungan mo. Okay? So, next, ito may nag-comment dito si Renelyn Cruz. Idol, yung one day, one eat, ganyan po ang ginagawa sa US. Mga Amerikano, ganyan po ang sistema nila, magaganda po pag ganyan. Okay? So, kita mo, may nag-comment dito. Ganyan po ang ginagawa ng mga American breeders sa ibang bansa. Naka one day, one eat po sila. Kasi wala po silang ganong karaming tauhan para mag-asikaso ng kanilang manukan. Kalimitan, ang mga feeders po nila is yung kanilang mga anak, kanilang asawa, yun lang. Kasi sa Amerika or sa US, hobby lang po nila yan kahit nag-breed na sila ng 1,000, 2,000, hobby lang nila yon. Hindi sila ganun kumukuha ng mga yung mga farm boys na kagaya sa atin na 12, 20. Okay, nakikita ko doon, mga mag-aasawa lang eh. Anak nila nagpapakain ng manok. So, yun lang. Wala nang iba. Kaya sila is naka-adapt ng one day, one eat. So, isang beses lang nila binibigyan ng pagkain. Hindi nga naman matrabaho. Okay, walang problema doon.
Alright? So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ilang katanungan na sana ay nasagot ko po ng maayos and hopefully i-adapt niyo po. Subukan niyo lang po mga kamanok. And muli, hihilingin ko po sa inyo if ever na may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo. Wala pong mawawala at pagtulong-tulungan po nating sagutin yan at may bigay sa inyong maayos na kasagutan. Muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo.